My eyes went back to my son when he quickly slid himself towards me. And Mommy, did you know po? Daddy let us see your room po. And it is so big and it has one huge bed because you and Daddy should sleep there po. Muntik na akong masamid sa sarili kong laway nang narinig ang sinabing iyon ng anak ko. I forced myself to smile, but my eyes were glaring at that asshole, secretly killing him. Tinitigan lang ako nito pabalik, na tila ba'y wala lang sa kanyang mga kalokohang pinagsasabi niya sa mga anak ko. Drink your juice na, baby. Ubusin niyo yan. At baka masayang, alright? I shifted the topic, but to my relief, he followed me. He took the 2 glasses and gave the other to his twin. That was close. Kinabahan ako roon. After they finished drinking their juice, they immediately left and hurriedly went to the stairs before my son shouted and told us that they will go upstairs to see their room. Wala na rin naman akong ibang magawa kundi ang paalalahanan silang mag-ingat sa pag-akyat. Magalang naman nilang sinunod ang bilin ko at tuluyan ng umakyat. Ako? Heto at parang hindi mapakali dahil napagtanto kong wala na pala akong ibang kasama rito, kundi ang hampaslupang lalaking to. The maids left and I didn't even notice it. Siguro nga ay ganun ako kalutang kanina. Ilang saglit pa ay pumekay ako ng ubo. Tumayo ako galing sa kinauupuan ko, tahimik na inilapag ang hawak kong baso sa lamisita upang magtungo sa malapit na hagdan at doon hintayin ang mga anak ko. Pagkatapos nila roon ay uuwi na kami. Hindi ko na kaya rito. Hindi ako makahinga. Mahigit 30 segundo rin akong nanatili sa posisyong yon na parang baliw habang hinihintay ang mga anak kong bumaba. Pwede ko naman silang puntahan at tawagin para umuwi na pero heto't pinipigilan na naman ako ng lecheng katawan ko. You want to go up? The kids are in the bedroom. They really like it there and I'm happy with that. That jerk talk. Katulad na nakagawian hindi ko ito pinansin at nagkunwaring hindi ko ito narinig. Afterwards, I heard his footsteps coming towards my direction. That made me stiffen. I immediately composed myself. Later on before he finally arrived right beside me. Sandali itong natahimik at kalaunay nagpakawala ng isang buntong hininga bago magsalita. Tara, samahan na kita. Pag-aayapan ito. Wow! Ano sa tingin niya ang ginagawa niya? Nakakatuwa. Close ba kami? And with that thought, I secretly took a step away from him. No, hindi na. Hihintayin ko na lang sila rito. Uuwi na rin kami pagkatapos. Simpleng saad ko. What? Pero kakarating lang natin, di ba? I remained with my eyes at the front. Don't you get it? I can't take it anymore. This fucking place suffocates me. I can't shout. I can't let my anger out that made my hands tremble, so I managed to hide it from him. I don't know. I badly wanted to shout but to my disappointment, my body, my heart, again betrayed me. Hindi ko alam kung ano ang naging reaksyon nito sa biglang sabi ko kanina, dahil natahimik na lamang ito. Buong akala ko'y aalis na lamang ito sa pwesto niya at iwan akong mag-isa sa lugar na yon, na siyang gusto kong mangyari. Ngunit laking dismay ako nang bigla itong magsalita. I'm sorry for everything, Althea. I'm so sorry. Alam kong mahirap kalimutan yung ginawa kong kagaguhan sa'yo noon. Tila ba ay may biglang kumirot sa isang bahagi ng puso ko kaya palihim akong napasinghap. Oo, mahirap kalimutan. Malaki ang naging epekto ng ginawa niya sa akin. Shit, what am I even thinking about that? Huwag mo siyang pansinin, Althea. Remember his possible plan. Then don't you dare let him break the wall you built for so damn long. Don't forget that. I changed my mind. Aakyat na lang ako. Tatawagin ko ng mga anak ko. We need to leave already. At doon ay akmang aakyat na ako. Ngunit sa kamalas-malasan ay nabitin ang pagkakatapak ng suot kong sapatos sa tapakan. Nagkataon namang nakalimutan kong hawakan ng baluster dahil sa malayo ito sa akin. I almost faint. But to my surprise, an arm was automatically wrapped around my waist. Nanlaki ang mga mata kong nakatingin sa lalaking yon, na ngayon nakahawak pa rin sa bewang ko, habang ang mga kamay ko'y wala sa sariling nakabitin sa ere, na para bang nag-aalanganing hawakan ito upang sana ay kumuha ng suporta. Naghaharumintado na naman ng puso ko sa sobrang lapit ng mukha nito, na tila ba'y isa lang akong teenager. Damn, Althea, pinakaba mo ko. As soon as I got back to my senses, I instantly lifted myself and unconsciously pushed his arm. That was actually holding my waist. Alam mo namang madulas dyan, di ba? Paano na lang kung hindi agad kita nasalo?
He scolded. Should I thank him for doing it? Of course no. Pasensya, nagmamadali lang ako. Malamig kong wika at tinalikuran ulit ito upang sana ay humakbang ulit paakyat. Nang bigla kong maramdaman ng isang kamay na biglang gumapo sa aking pulsuhan at walang paalam na hinila ako pabalik. Sumalubong sa akin ang mainit itong bisig na siyang dahilan ng pagsinghap ko. Hey, let go of me! I blurted as I tried to push him away from me. Why is he doing this? Baliw ba siya? Pero imbis na bitawan ako ay mas lalo lamang nitong hinigpitan ang pagkakayakap niya sa akin at isiniksik ang kanyang muka sa aking leeg. I'm so sorry. I missed you, hon. I missed you so much. Please, forgive me. I'm sorry. I love you. And by that, my system suddenly stopped from functioning, as well as my body that was busy pushing him a while ago. Ngunit maya-maya ay bigla ko nalang nahanap ang sarili kong nanghihinang nakatayo roon, habang patuloy pa rin niyayakap ang lalaking yon. Damn, I hate my body for doing this to me. That was just a word, yet brought a big impact to me. Lalo na nang marinig kong mahihinang paghikbi nito sa gilid ko, na mas lalo lamang ikinahina ng katawan ko. I'm so sorry. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa ginawa kong yon. I fucking hate myself for doing that things to you before, Althea. For breaking my promises. For hurting you. No, don't listen to him. Huwag kang magpaniwala sa kanya. Nagkukunwari lang siya para makuha ang loob mo. Gayon din ang mga anak mo para ilayo sila sa'yo. Let go of me! This time I loudened my voice, and with all my strength I pushed him. Pero parang wala lang ito sa kanya, at hindi ko man lang ito natinag. Please, let me do this. I just missed you. I missed hugging you, hon. I missed everything about you. He replied. I don't care. Bitawan mo sabi ako. Ano ba? Without me knowing, I am already crying. Akala ko ay galit ako dahil sa ginawa at pinagsasabi niya. Pero yun pala ay mas galit ako sa sarili ko. Dahil alam ko mismo sa sarili ko na nangungulila rin ako sa yakap niya. Alam ko sa sarili kong hinihintay ko siyang sabihin ang mga salitang ito sa akin. Pero hindi. Hindi ibig sabihin na yun ay patatawarin ko na siya. Mommy, Daddy? Mommy? Daddy? I automatically pushed him hard away from me when suddenly I heard my son's voice. Mabuti na lang hindi na nanlaban itong lalaking ito, kaya tuluyan na itong kumala sa pagkakayakap niya sa akin. Mabilis akong umakyat upang salubungin ang mga anak ko roon. Pagkarating ko'y maingat kong binuhat si Feli at hinawakan ang kamay ni Matt. Mommy, are you crying po? I forced to flash my son a smile and shook my head. No, baby. Aching lang si Mommy. Medyo malamig kasi ang aircon dito eh. Palusot ko na lang na pinaniwalaan naman kaagad ng anak ko. By the way, Mommy, we were about to call you to go and see our room po. Pero bakit bababa na po tayo? We need to go home na, baby eh. Po, kakarating lang po natin dito, di ba po, Mommy? Pero baby, kasi tumawag si nanay. Kailangan na lang nating umuwi ng maaga kasi may sasabihin daw siya sa atin. Baka magtampo yon. Doon ko lang napansin ang pag-iba ng timpla ng mukha ng anak ko. Parang kanina lang sobrang saya nito. Ngunit ngayon ay bakas na ang pagkadismaya sa mukha nito. Marahil ay dahil sa sinabi ko. Okay po. Mababa ang tono ng boses nito na para bang napilitan lang siya. Marahan kong hinaplos ang buhok ng anak ko bilang paghingi ng tawad. Sino ba naman ang hindi mawawala ng gana? Ilang oras kami bumiyahe para lang makarating dito tapos uuwi na rin naman kaagad. Wala eh. Hindi ko na talaga kayang tiisin. Kung sana lang ay hindi yun ginawa ng lalaking yon, di sana'y hahayaan kong mga anak ko dito hanggang tanghalian. Pagkababa namin sa hagdan ay sumalubong sa amin ang mukhang hindi mapakaling lalaking yon. Nauna na ring bumaba si Matthew, samantalang karga-karga pa rin si Feli ng mga bisig ko. How was it, baby? Ang bilis nyo ah. Daddy, we need to go home na raw po, sabi ni Mami eh. Kasi raw po tinatawag kami ni Lola. Ayoko naman po magtampo si Lola, pero ayaw ko rin pong umalis dito. I heard my son's replies as soon as he stepped out from the stairs and immediately hugged his father's thighs na para bang naiiyak na siya. Bigla naman naglaho ang ngiti sa kanyang mga labi at maya-maya'y marahang ginulo ang buhok ng anak ko na para bang naiintindihan niya kaagad ang mga pangyayari. Hatid ko na kayo.
No, magko-commute na lang kami ng mga anak ko. What I said made him lift his head and look at me with his forehead slightly seized. What? No. Magkaibang tao ang nakakasama nyo at baka nakakasama yung para sa mga bata. Baka mamaya may ubo pala yung katabi nyo. Saka, it's not safe, Althea, okay? He complained. I said no, alright? Sanay na ang mga anak ko mag-commute. We always do that before you come. I replied frankly. Damn, I'm too rude, but I don't care. I was just carried by my overflowing emotions. Hindi ko na alam ang maaari kong sabihin para lang hayaan niya kaming makaalis dito. At yun lang ang tanging naisip kong sabihin para patahimikin siya. Matthew, let's go. Nagpatuloy na lamang ako sa pagbaba at lumapit sa anak ko upang hawakan ang kamay nito. But mommy, sabi po ni daddy hahatid niya daw po tayo. Baby, may gagawin pa kasi siyang importante eh. Di ba malayo ang bahay natin galing dito? Sige ka, baka makaistorbo tayo sa daddy nyo. I'm the biggest liar. At sa mga anak ko pa talaga. The maids opened the door for us. Laking pasasalamat ko na lang at hindi ko na narinig ang pagrereklamo ng lalaking yon. Nakasunod lang ito sa aming likuran hanggang sa tuluyan na kaming nakasakay sa taxi. Feli was just sleeping while Matthew was awake, yet silent the whole ride. Nagsasalita lang siya kapag kinakausap ko siya. He really does love to be in that house. I can see that. 3:00 na nang nakarating kami sa bahay. At sakto namang nakauwi na pala si nanay. Hinanap niya kaagad si Lucas sa amin. Kaya sinabi ko na lang na may ginawa siyang importante. Pero ang totoo ay alam naman ni nanay ang tunay na dahilan. At alam kong naiintindihan niya ako. 6:00 na nang nakauwi si Raphael galing sa trabaho. At nagkataon namang tapos na si nanay sa paghahanda ng hapunan. Kaya dumiretso na lamang kami sa kusina. Wow, fried chicken! My son bubbled. Parang na-boost up ang anak ko dahil sa fried chicken ah. I chuckled. Yes, because it is so yummy and I'm so excited to eat it. He replied. I immediately guided Feli to her seat beside his twin after they finished washing their hands. Katulad nga ng inaasahan namin, masarap ang kain ng dalawa. Paborito nga naman nila itong ulam namin. We talked there. Nanay asked them about what we did there. And so my son happily answered their questions. Paminsan-minsan din ay nasasali ako sa usapan kaya nakikitawa na rin ako. Lalo nang magtagumpay ako sa pag-iba ng usapan. Saglit kaming natahimik doon nang matapos ang kanilang usapan kaya nagpatuloy na kami sa pagkain. Pero maya-maya ay bigla ulit nagsalita si Matthew. Mommy, did you know po? Kanina I and Princess play inside our room and jump on the bed. It's so fun, Mommy. Sayang po, hindi ka po namin na-introduce sa room po namin. Natigil ako sa pagkain nang biglang magsalita ang anak ko. Natahimik naman kaagad ang buong kusina. Oo nga, baby eh. O siya, continue eating your foods na at para makaligo na kayo at matulog. Sumunod din naman kaagad si Matthew na ikinagaan ng nararamdaman ko. Ngunit maya-maya ay nagsalita ulit ito. Mommy, can we live there po? Muntikan na akong masamit. I immediately took the glass of my water and drank it. Bago ko binalingan ang tingin ng anak ko, na ngayon mukhang hinihintay ang pagsagot ko. Ano po yun, anak? I asked. All of them are shocked upon what my son said too. Napansin ko pang sunod-sunod na paglunok ni Maris, samantalang si tatay naman ay nanatili lang na nakayuko, na para bang kinakabahan din sa biglang sinabi ng anak ko. Mami, sabi po ng teacher namin, dapat daw po sa iisang house lang daw po nagliliba ang family. Family po tayo, di ba? If daddy can't live here because our house is too small, why can't we just live there po? It is so big, Mami. Lola, tatay, tita Marie and tita Rafi. Masayang saad ng anak ko. Baby, hindi ka ba happy dito kasama sina Lola? I tried to convince him but then it didn't stop him. Siyempre po, Mami, happy po. Pero mas happy po roon sa big house po. Doon po tayo mag-live kasama sina Lola. My son replied innocently. I forced to smile and gently caressed his cheek. Pero baby, hindi pwede. Ito na kasi yung house natin. But Mommy, Daddy told us that we could live there. Shit, I don't know what to say anymore. I glanced at them and tried to ask for their help. But I guess none of them wanted to talk to. Pero baby, hindi pa pwede ngayon eh. Bakit po? Hindi mo pa kasi maiintindihan kasi baby ka pa.
Hayaan mo, paglaki mo sasabihin ko kaagad sa'yo. Oh please, please baby, please, say yes. Pero mommy, does it means hindi na po tayo titira doon kasi malaki na po ako? Masaya naman tayo, di ba? But it's more fun there. Now we could see the frustration on his face. Nagsimula na rin magmula ang ilong nito na animoy iiyak na maya-maya. Baby, listen to me. Why can't we just live there, mommy? But to my surprise, he cut me off. Matthew, hindi kita tinuruan maging ganyan. I said, trying to calm myself. Because you don't like to be there. Why can't we just live there? That's it. I'm done. Hindi ako makapaniwalang gagawin ito ng anak ko sa akin. Bakit? Tinuruan ba niyang anak kong sigawan ako pabalik? I never teach them to talk back and disrespect us. Jade Matthew, I never teach you to shout back at me. How could you be this disrespectful? I blurted that made him frightened. He immediately put his hands down. Nagsimula ng mamasa ang mga mata ng anak ko, habang ang kanyang labi ay nanginginig. Gusto kong sapakin ang sarili ko dahil sa ginawa ko. Now I just made my son cry. At dahil yun sa sobrang galit ko na kailan may hindi ko kayang gawin sa kanila ng kambal niya. I'm sorry, baby. I apologized and tried to hold his hand, but then he automatically avoided it and quickly jumped out from the seat and left the kitchen. Naiwan ako sa kusinang nakatulala sa pintuang dinaanan ng anak ko palabas. Nangihinang napasapo ako sa noo ko. Hindi ko inakala nga abot kami sa ganito ng anak ko. Now I don't know what I'm going to do. What have you done, Althea? Good morning, baby. Mahinang saad ko sa anak kong babae habang marahang pinaghahaplos ang pisngi nito. Baby, nasan ba si kuya mo? Tanong ko kahit na alam kong hindi niya ako naririnig, lalo na't nakapikit pa ang mga mata nito. Napangiwi lang ang anak ko at bahagyang umungol, na siguro'y napansin niya ang magalaw kong kamay sa pisngi niya at umikot ito patalikod sa akin. Natawa nga lang ako dahil nang tumalikod siya'y hawak-hawak niya pa rin ang daliri ko. Napalingon ulit ako sa kabilang gilid ko upang hanapin si Matthew, na kanina pa wala simula noong magising ako. Akala ko'y umihi lang siya o ano, dahil sobrang aga pa talaga ngayon. Ibinalik ko ang mga mata ko sa anak kong babae na ngayon ay hawak-hawak pa rin ang kamay kong nakalapat sa pisngi niya. Marahan ko itong hinila paharap sa akin. Hindi naman ako nahirapan dahil sumunod ka agad ito, habang nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Baby, I gently caressed her right cheek that made her forehead slightly seize. Baby, wake up na. Mommy will going to make milk for you and kuya. Bulong ko kahit na alam kong maski isa sa sinabi ko'y walang narinig ang anak ko. Nagising ko lang ito dahil sa magalaw kong kamay sa kanyang pisngi, na talaga namang pinakaayaw niyang gawin sa kanya. Hindi ko nga alam kung saan nakuha nitong anak ko ang ugaling yon. Habang karga si Peli ng mga bisig ko, lumabas kami ng kwarto at doon naabutan ko sa sala ang kanyang kambal. Kasama niya sina Marie, kuya at tatay na nanonood ng telebisyon. Ibinaba ko kaagad si Feli nang mapansin kong marahang pagpisil ng kamay nito sa aking balikat, na tila ba'y nagbigay hudyat sa akin. Mabilis itong tumakbo patungo sa kanyang kambal at doon tumabi. Good morning, princess! Her twin brother greeted her as he helped her to sit. Sumunod naman ako pagkatapos. Kuya, ngayon ka lang nakabisita ah. Biglang saad ko na mukhang ikinagulat nila. Uy, Althea, gising ka na pala. Natatawang saad ni kuya. Pasensya na, alanganin kasi. Hindi ko pwedeng iwan sina George doon at mga bata pang mga yon. Pwede nyo naman po siyang dalhin dito para naman may kalarutong kambal. Susubukan ko, kapag bakasyon ay dadalhin ko sila rito. Masyado kasing malayo at saka nag-aaral sila, di ba? Napatango na lamang ako. Oo nga pala, grade 3 na si George at grade 1 naman ang kanyang nakababatang kapatid na si Marco. I want to see Kuya Marco too, Tito Marky, my son suddenly exclaimed. Sige ba, namiss na rin nila kayong dalawa ni Felicia. Nagsalubong naman kaagad ang mga kilay ni Matt sa narinig. Tito, it's not Felicia. Felicity is princess name. Felicity. Jaira. And that made us laugh. Maski ang mga tiyahin nito na kanina'y nakapokus ang atensyon sa telebisyon ay ngayon nagsitawanan na. Oops, sorry na po, nakalimutan ko po kasi. Kinamot-kamot ni kuya ang kanyang ulo kaya napailing na lamang ako.
Sus, kunwari pa ito. If I know sinadya niya lang yun para inisin ang anak ko.